na-check po kasi natin. Dumaan sa scanner. Dumaan ba siya sa scanner? Or napansin lang? Check lang po yun. Na-check. Na-check dun sa ano niya na may mga parang nakabukol. Tapos pag-check is ano pala talaga siya, bomba pa talaga siya. Mismo namin ng staff. So ngayon, intercept yan at hindi natin siya pinapasok. And kanina lang, nag-negotiate si Atty. Torion at si Marantan na lahat ng mga kagamitan ng mga kapulisan ay dadaan dito sa scanner. At mismo si Marantan ang nagsabi, bawal na bawal magdala ng bomba sa loob. Para maiwasan yung ano. Kasi, kailan yan? Nung nahuli o after mahuli? After mahuli. Kasi after mahuli. brought up natin kay Marantan. Dahil siya naman yung Davao City Police Office Director. So yun yung pag-usap nila with Atty. Torion, bawal na bawal ipasok yung bomba. At ang lahat, as in lahat dadaan sa scanner. Lahat dadaan sa scanner. Kasi as per Marantan. Okay. Coach Oli, kapag dumadaan kasi dito merong ibang may resistant. Lalo pagka escorted na mahahabang baril. Oo. Lalo na yung mga correct. So ang request ng mga taga-KOJC, taga-Kingdom of Jesus Christ, is madaan talaga sa scanner. Kasi hindi na natin maiiwasan na yung posibilidad na baka ibalita dahil hindi nga nila mahanap si Custo dahil wala naman dito, ay gagawa sila ng eksena ngayon na merong nakita na mga bomba, merong nakita ng mga baril, so magtatanim. So yun yung iniiwasan natin. Yun yung gusto nating pigilan. Okay. No? Kaya malinaw yun, sinabihan yung mga officers dyan na lahat ng mga boxes, lahat ng mga kagamitan, mapaliit yan o mapalaki, idadaan dyan sa scanner. Bilang respeto sa mga taga-KOJC na may-ari nitong KOJC Central Headquarters. Sabi mismo ng boss nilang si Marantan. Oo. Okay, maliwanag yun. Malinaw yun. Malinaw, may okay. usapan. Nandun si Atty. Adam, nandun si Atty. Torion, malinaw yung negosasyon. And hopefully, sana i-recognize nila yung negosasyon na yun at hindi matulad ng first day na yung 30-minute na palugit ay hindi nasunod. So sana sundin nila kung ano yung naging usapan between the KOJC Legal Council and between the Davao City Police Office. Kasi ayaw natin ng yan. Si partner Jason, yan, nagsababalita. So ito, maliwanag ulitin ko kasi hindi ko po dala yung mic. Malinaw po at malakas ba yung audio ni partner Jason kanina kasi charging yung microphone ko. So sa mga nanonood, malinaw ba yung audio kanina? Kausapin nyo ko. Malinaw ba yung audio? Wala yung mic Ulitin ko Sige, at andito naman sa tabi ko si partner Jason. So ulitin ko kung sakaling hindi malinaw. Nagkausap-usap. Malinaw daw, malinaw. Okay, ulitin natin. Ayun, malinaw. Okay? So may nahuli daw na at inamin naman daw to ng kapulisan na may nahuling bomba. May nahuling bomba kaya po nag-usap-usap po si Atty. Torion, Atty. Adam at saka si Marantan. At ang summary po ng usapan nila, lahat po, as in lahat, dadaan na ngayon sa scanner para maiwasan yung pagpapasok ng bomba. Yan, maliwanag na po yan. Mismong Batikan na angkor ng SMNI galing kay Jason. At saka abogado naman po ang kausap nila. Okay, so titingnan natin kasi alam mo yung unang sugod, nag-uusap pa lang si Atty. Torion at saka si Torre, ando doon kami. Nasa harap ako, sabi bibigyan ng 30 minutes. At may kumalabit sa akin, sa pool naman po yan ng ating video, sa pool naman po yan ng ating live, kinalabit ako. Makita mo sa kanila, yan yung bomba. Ayan daw yung bomba. Ayan. Then, according sa yan ay isang thermobaric bomb. Thermobaric bomb. So, ito yun. Ito yung nakuha natin. Ayan. Tapos, according to yan yun. Hindi, kasi napakadelikado niyan, Yeah. Kasi, paano sa dami ng tao dito sa loob, kung accidentally may explode yan. So, magtuturuan na naman tayo.
tapos banata na naman tayo ng ibang media at may propaganda na naman yung ibang media, kasalanan naman dito sa loob. Diba? So, titingnan natin kung may isang salita si Marantan, titingnan natin kung susundin siya ng mga kapulisan. Kasi alam naman natin yung usapan ni Atty. Torion nang sila'y sumugod dito ay hindi nasunod or wala talagang isang salita si Torre. So tingnan natin at tingnan natin kung magkaiba si Torre at si Marantan. Ito na po. Ayan, ito na po. Ito, papasok na ang pulis. Ito, access po natin sir. Hindi na po tayo makakandaan sir. Lalagyan niyo po ng CDL sir. Pwede ito sir, doon na lang sa labas. Sobra na po sir eh. Pwede po doon na sa labas sir. Dito lang po kami sa mga barya. Doon po tayo sir. Pwede po dito sir. Lagay na lang direct. O, papasok ka, taharang daw sila dito. Sakapal, sakap. Ako kasi passageway po. Labas po tayo sir. Labas po tayo sir, please. Kaya po kasalukuyang pinapalabas yung mga pulis kasi sila ay gustong humarang dito sa passageway. Pambabastos, pambababoy ng Philippine National Police at KOD ng Compound sa Davao City. At sa puto po ito ay sa muli ako po yung makakasama. Ayan. Kasalukuyang hinarang ni Sir Carlo. Pwede naman ganyan sir. Kaya po pwede na-intercept na kami ng Iwasan Bonifacio kung saan nagpapatuloy ang isang kontra sa administrasyon. Nagagawa sa natin po natin. Ano lang, malam. Delicate konektado ang pangyayari sa KLCC sa mga depende at makikita sa ginagawa ng lahat ng kanya. Huwag kayo maniwala dyan sa Before kasi tayo na mga partner, Kingkanta, talagang nabudol. O kasi pumupwesto na rito, sabi dadaan lang, ngayon nakapwesto na. So hinaharang na nila yung lugar na yan at nakita nyo naka-helmet na sila. O sumikip na. Yung pagbalahura nila, pag-desecrate nila sa holy place na KODC. At sa case of DC Missionary, napakasakit po ng ginagawa ng mga kapulis sa KODC. O bakit nga ba natin na sabi, no, Carla, partner Carla, na tayo ay nabutol? It's because from the very start, noong hindi ko makakamali, during the campaign period for the 2022 national election, tayo mismo dito sa kaya yung panya talaga natin ni Bongbong Marcos dahil nga doon ay sila siya ang katambal ni kasalukuyang president sa Duterte kaya napili ko natin na siya ating suportahan. But unfortunately, amidst all the efforts na ating ginawa sa kanya, ano ba yung mga ginawa natin sa kanya? Wow! We think one of the best debates para sa presidential election. Yan o, kasi pinipilit, pinaalis yung mga pulis dito kasi hindi na dapat sila tumambay. Sabi dadaan lang tapos pumwesto na. So yung lugar po ay sumisikip. Kaya po sila ay pinapaalis na ni Sir Carlo para umalis na sila. Ayan o. Nag-iusap kami sir. Alam mo yung ginagawa masama sir. Nag-check po kami sir. So, kinukuha na po ng mga taga KOJC yung space kasi pinapasukan na po ng pulis eh. Pakinggan po natin Sir Carlo. Ito mga naka-CDM sir. Dito kayo sa labas sir oh.
para mag-initiate na naman ng kuan, mag-initiate ng tulakan, tapos kami na naman ang kuan, ay kasalanan. Huwag po tayong ganyan, sir, please lang po. Ang ginagawa natin, sir, inuulit po, may na-intercept po kami na bomba, bit-bit ng SAF po, thermobaric bomb ay tawag doon, yung parang lata ng gatas. Meron din po kayo pinapasuot, sir, na uniforme po ninyo, hindi pala pulis. Yun po, sir, binabantayan po natin yun, sir. Sana yun po yung bantayan niyo, sir. Ito, sir, hindi po namin kailangan ito mga CDM kasi hindi naman po kami nagugulo, sir. I can assure you that kung manggulo kami, sir, o padalhan nyo kami ng mga CDM po ninyo. Pero hindi po kami nagugulo, sir. Kayo po nagkikreate ng, nag-a-agitate, nag-provoke po sa amin, sir. Kami, sir, ginagawa namin ito para wala makalusot po ng mga kontrabando. Yun lang po, sir. Very, very simple na request lang po yan, sir. Hindi naman po kailangan, sir, konting pangunawa lang po, sir. Hindi po tayo ganyan, sir. Dapat makiisa. Kami, nag-iisa po kami sa alintuntunin po ninyo. Huwag naman pong ganyan. Magandang gabi po. Hello, magandang gabi po sa ating mga opisyal sa kapulisan. Sir, kung pwede lang, sir, itong CDM po natin, sir. Masikip na po dito, sir. Di po kami nanggugulo, sir. Chine-check lang po namin ang pumapasok. Number 1 po, sir, may na-intercept po kami. Galing po sa SAF, may dala po, sir, na explosive po, sir. Di po yan allowed po, sir. At saka pangalawa, sir, marami po kami na-intercept na nagpapanggap na pulis, hindi naman po pulis, naka-uniforme po ng type B po na pulis, hindi naman po talaga pulis, sir, dinamitan nyo lang po. So, hilingin po namin, sir, kami nandito para mabantayan po natin, sir. Tapos, nagpapasikip po itong CDM po natin, sir. I can assure you, sir, sa oras na manggulo kami, papasukin nyo itong CDM ninyo. Pero hindi po kami nanggugulo, sir. Hindi talaga kami nanggugulo dito, sir. In the first place po, sir, lugar po namin to, sir. Religious private po ito, sir, na compound namin. Sabi niyo lang, sir, dadaan. Pinuwesto niyo po dito, sir, yung CDM po ninyo, sir. Hindi po tayo ganyan, sir. Kami, sir, makinong po kami kausap po, sir. Sana, sir, magtulungan po kayo, magbantay din po, sir. Bantayan niyo po, sir, yung mga pinupuslit po ninyo ng mga pulis na hindi pulis. Nakadamit po sila ng pulis, sir, pero hindi pulis. Huwag po kayo papayag, sir, na babuyin yung uniforme po ninyo, sir. Wala naman po kami ginagawang masama dito, sir. Chine-check lang talaga namin pumapasok. Yung SAF, nagdala po ng explosive po, sir. Bawal talaga yun, sir. At saka yung mga nagdadamit pulis na hindi pulis, sir. Tulungan niyo po kami, sir, na hindi po sila makapasok. Kasi hindi po sila pulis, nagpupulis-pulisan. Dinamitan po ninyo ng pulis. Nakita nyo naman, sir, maayos po yung aming pag-inspection. Wala po, sir. Wala kaming pinapapasok po lahat, sir. Bine-verify lang po namin, sir, kasi sa 4,000, 5,000 na police personnel, napakadami po niyan, sir. Hindi namin alam kung mga police ba yan o dinamitan ng police. May na-intercept na po kami, sir, ha? Hindi po siya police, dinamitan lang ng police, sir. At hinayaan nyo lang po, sir, na makapasok. Binaboy yung uniform po ninyo, sir. Huwag pong ganyan, sir. Kaya ito po, nagpapasikip po yung CDM. I can assure you, the moment nagagawa kami ditong kalukuhan, papasukin niyo po itong CDM. Pero wala po kami ginagawa dito sa kaguluhan. Tumutulong po kami, sir, to make sure na pumapasok dito, sir, walang gawin na kaguluhan po. Biruin mo, sir, magdala ka ng explosive. Buti na lang na intercept po namin. Huwag pong ganun, sir. Nakikiusap lang po kami, sir. Sumusunod naman po kami sa alintuntunin na sinet po ninyo, sir. Kung pagod kayo, sir, parehas po tayo lahat, sir. Mga walang tulog, sir. So natin matapos ito.
More than a week na po tayo dito, sir. Wala namang kahirap-hirap, sir, as long as ma-identify na pulis talaga yan. Kasi marami nakapasok na kasi, sir, na hindi pulis. Meron dinamitan po ng pulis. Si Colonel Serrano ba yun, sir? Davao del Norte. Pina-type B po ng police uniform. Hindi naman po pulis po yun, sir. Bawal po yun, sir. Inihilig pa namin ng mga kapulisan. Tulungan niyo po kami kung, di ba, for security reason, nandito kayo. Yun po yung bantayan ninyo, sir. Kami, hindi po huwag niyo kami bantayan, sir. Wala kami gagawin na masama. Yung pumapasok po, sir. Nalusutan po kayo, sir. Hindi po yung pulis. Pinapasok niyo po. Nagdamit lang ng pulis. Kaya, sir, please, makiisa po tayo. Magtulungan tayo, sir. Wag po tayo magdala ng mga explosive device po, sir. Kasi, sir, baka magka-aksidente, biglang sasabog yan, sir. Damay-damay tayo lahat, sir. At baka kami po pagbintangan na may mga bomba po kami sa loob. Wala po, sir. Nakiusap po, wala kaming kalaban-laban, wala nga kaming baril, sir. Kiusap lang po kami, sir. Ito po mga CDM niyo, sir. Doon lang po sa labas, sir. Oh, wala naman kayong ginagawa. Nagpapasikip lang po dito, sir. Maayos po yung pinapatupad natin dito, sir, na screening. Lahat po tayo, sir. Para po masiguro, di ba, safety po yung nilagay kayo dito for safety and security po. Wala naman pong masama dyan po, sir. Yun lang po pag-iusap po namin. Maraming salamat sa pag-unawa po, sir. At naway matapos na po ito lahat, sir, kasi alam ko namin, gustong-gusto nyo na umuwi sa pamilya ninyo. More than a week na po tayo, sir. Konting pasensya lang po, sir, na makakapasok tayo lahat, sir. Bini-verify lang po natin, sir, kasi nalusutan po kami, sir, hindi police. Nagdamit police, sir. Delikado po yun, sir. Kaya, ayan po, sir. Mapapabilis po ito, sir. Makakapasok po tayo lahat, sir. Mag-clear lang po ito, sir. Salamat po, sir. Yan po ang kalagayan ngayon. Napakadami pong dumadaan na pulis at nakikita nyo sa camera dito po sa harap natin dahil sumikip na po yung area at mayroon pong scanner doon dahil nga may nakuhang bomba at nakadamit na pulis, pero ayon kay Sir Carlo ay hindi siya totoong pulis. So ngayon nagpipila na actually dito sa harapan ko ngayon kasalukuyan ay napakadaming pulis, kaya medyo tensyonado po sa lugar na dito. At andito na po sa labas ang mga abogado ng KOJC, andito rin sa labas si Sir Carlo. Ito po ang ating posisyon ngayon, papakita ko. So tayo ay pin down, talagang pag talagang nagkagulo ay tayo wala na sa likod. So pero maayos naman. Ito ay sagad na tayo dito.
manipis na po ang daanan dito. Talagang medyo amazing love. Maraming salamat po. Good evening to all from Australia. We trust God Almighty for full support. Sabi ni Amazing Love, in full control, and we believe that whatever happens, God will turn into blessing and all. Ayan po. So medyo napakalipis na po ng daan dito kasi yun nga po at pinapalabas ni Sir Carlo pero timong hindi sila gumagalaw. Kaya baka may konting girian hindi po maganda mangyari. Lalo ang haba ng armas nila. Mahaba yan. Kaya hindi ko alam kung saan nakuha ng intel ni Marcos na walang kita nyo naman siguro. Mahaba yung armas. Hindi naman tayo fake news. Hindi naman to edited. Ito ay live. Bakit sila pumapasok? Anong gagawin nila sa loob? Hindi ko na alam Talagang may reinforcement sila kasi nga marami ring dumarating na mga missionaries. Siguro na naiisip din nila na maraming pumapasok na kaya kailangan marami ring pumasok. So ito ngayon ang kalagayan natin. Kitang-kita nyo naman ha. Kaya po, again, kaya nagpila na po dito kasi dadaan sa scanner at saka nga, ayaw magsialis ng mga pulis. Makakita nyo sa bandang tapat ko ay nakaharang na sila. Kaya po kinakausap doon ni Sir Carlo. Sabi walang armas. Wala. Kita-kita nyo naman, di ba? Ewan ko nga ba, saan nakuha ng Marcos yun? Kita-kita nyo naman. Partner Randall, shout out. Ayan, yan. Maganda may ilaw. Salamat, bossing. Kasi syempre, medyo delikado pagka walang ilaw. Ayan. Matay, lobat na. Madami pa po at so may mga kasamahan tayo dito from SMNI. Sila yung nag-photograph naman habang tayo ay naka-live. Sila po kasamahan natin nandito. SMNI, mga taga SMNI. Mga taga SMNI kasama natin dito. Ayan, mahaba. Okay, natapos din ang pila na. Si attorney. Sigurado yan, sir. Ilang beses sa tayo ako, sir. Yan sabi sa team. Ganda yung salita talaga yan. Bigla sa pasok nila. Dati mahawakan sa kanila. Ang may mahawakan tayo dyan. Marami na sinasabi na ganyan. Marami sinasabi na ganyan. Tapos pila silang pinabila naman na upupahan nila yan. So ganun sila, sir. Tapos nasabihin ka lang nila na, ay, hindi ako nakutos. Papaman yung kanina. Marami nila, sir. Marami na kami press na order yan. Sasabihin lang, ay, iba yung claim, kami naman. Iba yung implement lang. And then, mga yun, tayo na dyan sila. Wala naman yung ginagawa. Gusto lang mo wala iba. Implement na naman. Oo, matuto. Ano sa mga dyan sila, dito tayo. Maganda nga na dito pa lang alam na natin yung mga police.
Hindi ko alam kung nilipat na dito ang Camp Katitipan, pero talagang napakadami ng pulis dito. At malamang ito ay mahina dito ang 2,000 na nasa loob at nasa labas. Kita nyo naman, dami ring armas, di ba? Nagpasok pa nga ng bomba. Pag-ulang nagtawag sa pasikato, ayaw lagi pagkakot. Sundan natin, Sir Calvin. Ayun, buti umalis na dito. Wala na dito sa area na to. At na-take over na ulit ng mga taga KOJC yung daanan. Okay. So, papasok sila sa scanner. Yung report at yung mga live updates talagang maganda yung mga development yung mga kapatid na at least somehow ginagalang ng PSP yung GPO, Temporary Protection Order, and we hope na bukas sa isang napakalaking celebration ng KOJC ay patuloy pa rin itong igagalang. Alam mo kasi wala pa itong PBO. Meron tayong kitang federation. Ito na nga tayo dapat tigilan ng mga... Ayan po, makikita nyo, yung daanan po ay napakanipis na. Dahil inoccupy na po ito ng mga taga KOJC. At pagka hindi ito inoccupy ng taga KOJC, pupwestuhan ng mga pulis. So, ang ginawa ng mga taga KOJC ay pinestuhan na nila para hindi ma-occupy ng mga pulis. Nakikita nyo yung lugar na yan, kanina, pumesto na po dyan yung mga pulis. Kaya lang, kaya tuloy sumisikip dito dahil tinitake over ng pulis yung lugar. No? So, wag po kayong lulusot kasi marami pong camera dito. At hanggang sa itaas po ay may nakabantay. Maraming nakabantay, maraming nakabidyo. All around po ang video rito. Kaya hindi kayo pwede lulusot dito. Kaya verified po at mismong si partner ang nagbalita na may sinubukan silang ipasok at pati si Sir Carlo. Apat na 2 taon ng manggagawa pa ng KOJC, pinawalaanan niya sa harap ng mga pulis na wala ng sekretong lagusan sa cathedral. Dalawa ito sa pinipilit na anggulo ng PNP na may secret tunnel sa KOJC Cathedral papunta sa basement ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Secret tunnel, kung saan na ayun, nakikita nyo, mahaba yung dala ha. Paano walang armas? Matinding paninirang huli sa Marcos Jr. Administration. Ating panahuli ng Salaysay ni Brother Aparece. Marami na pong nagdatingan kaya siguro marami na rin pumapasok na pulis. Ang ilalim na dito, may nakita sila sa ilang device na malaki daw, parang walang laman ba? Bukas siya buta. Sabi ko, dati dito, kanang farmer. Meron pong aso. Tapos may nakita ko dito na diyan magligo yung kalabaw nila. Sabi tayo pagalimanan. So, gano'n, explain ko sa kanila. Tapos, Mga folding bed ba? Diba? Pag-uyan. Kaya niya na kagad.
Kaya nga, pinalabas din kanina. Meron pang mga anak eh. So, medyo malaki naman na yung nilikuan ng mga kalabaw. Pero naman sa Bisaya. So, ngayon, itong ano, yung katedral, medyo elevated doon siya, medyo mataas. So, ang mga pag-holders dito, ano na mga tinambak dito nila kayo mga tinambak. Lunangan, tawag lunangan, yung mga kalabaw, pag-ito yung mga kalabaw, so ditambakan yun siya. Ditambakan. Ang ditambak namin, yung mga puno ng mga saging. O, doon. Pati yung mga gamot kung nakatambak. Yun ang naditik nila dyan. O, siguro na ano din mga butas. O, yun parang butas. Tatlo yun eh. Tatlo yun. Malinaw na walang secretary sa loob. Ang wala. Connect ko sa GMC. GMC ko wala talaga. O, hindi na tayo makatamil. Noon, kasi Katabi po natin dito si partner Jason, nakabantay din. Sama natin bantay din. Sabi niya partners, patuloy ang panawagan ng mga manggagawa ng KOJT, lalo na yung mga galing pa abroad, na sana ipagbigyan ng Philippine National Police na magamit nga ang KOJT Cathedral para nga sa 39th days of the Passover bukas, September 1, 2024, para magkaroon noon ng pagdiriwang ang mga taga-KOJC sa 39th anniversary. Kaya ito, pwenestuhan na po. Matanong ko lang Pwenestuhan na. Mga babae lang po ang dito na. Kasi pag iniiwan mo yung poste na yan, pulis na nakaposte dyan. Delikado. Paano bang ikwento sa ating mga viewers kung gaano ba ka-intricate or if never sophisticated ba talaga ang design ng KOJC Cathedral? Bakit ginagawa nito ng parang pantaserye ng kalihim ng DILG? Bakit ganun ang mga lumalabas sa report? Ito sila lang naman, si Secretary Avalos naman ang gumagawa ng masamang mga... Kaya mga mababait ang taga KOJC, talagang ginigreet pa sila ng mga babae dito. Ha? Oh. Direct. Octagonal ng shape ng ating KOJC Cathedral at buhat noon. Kung 1985 na ngayon, ito yung main worship center noon ng KOJC. At ito ngayon ang sentro ng investigasyon ng Philippine National Police dahil hindi na sila naniniwala na walang tayo ito doon sa dugtong sa JMCFI. Kaya hanggang ngayon, partners, wala talaga nakakapasok sa loob kundi mga pulis lang. Lahat ng mga gamit na pinapasok mula sa 18 hectare gate doon, papunta dito sa KOJC Cathedral, dyan nila pinapasok. In fact, kanina, sa harap. dyan si Merong ano? at ating DCPO chief para na-check. So, dito tayo sa labas at dito ay marami pong mga pulis pa rin. Anong, meron daw dito may tinuturo sa labas. Maraming pulis pa rin dito. Ano po meron? Hindi ko pa alam sir. Yan yung claim na hindi nila pinagtawag kayo, no? Kaya ngayon, parang hindi nila matanggap talaga na hanggang ngayon ay wala talaga siya. Yung pa rin ang mga Ito po tayo ngayon ay nasa labas na, kasalukuyang nasa labas. So ito po sitwasyon dito. So papakita lang natin yung labas. Ito ay marami pa ring pulis dito. Diba? Parang may gera, no? Kaya itong gate na to ay pinagtatalunan. Kasi ito na lang natitirang gate. Napapasok sila at mag-i-scan lahat po. Katulad yan, ito mga papasok.
Mga papasok po ito. May mga dalang pagkain. So wala namang problema, magdala sila ng pagkain. Pero wag sila magdala ng mga bomba. Diba? So kaya chine-check yun dahil para sa kaligtasan ng lahat. So sila yung nagtayo na ng tent dito. Ayan, PNP tent. So nagmistulang kampo po ito ng mga pulis ngayon. Sa katunayan ay medyo traffic na po dito. Ayan, ayan po ang sitwasyon. Oh. Oh. Kasi marami nang nakapark sa labas. Ako, bumagsak. Oh. At mapapansin nyo, dito hanggang dun po yan sa Waxy sa matraffic na po. Yan, mapapansin ninyo, ito dito sa harap ang pulis. At doon sa banda ron ay may camera. Meron silang sariling camera nila na mga papasok at lalabas. Nakita nyo? Pasok na po tayo. Pero hindi pa rin tayo nagpapakumpiyansa. Dahil tuloy pa rin ang kanilang operasyon dito sa KJC Region Park. Kaya ito po yung scanner. May pumasok daw na bomba, no? Nagtangkang pumasok. Dito po yung scanner. Good evening. Good evening. Ang daming bantay rito. Hello. Ganyan ang sitwasyon. Ito meron K9 din dito. So mapayapa naman ang mga taga KOJC. Meron pa nga nagbabati rito sa harap eh. Diba?